This program is brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Good morning mga kamarino at good morning sa iyo, Admiral. Good morning, Maricel. At syempre tayo po'y pumapasok na sa huling linggo ng Pebrero. Right. At pag huling linggo ng Pebrero, ano ang naaalala mo, Admiral? Siyempre, yung People's Power. Correct. 25th anniversary na po ng People Power or EDSA Revolution. Ang event na ito ay napaka-historical at nanunumbalik ang demokrasya ng ating bansa, Admiral. Tama yan. Good morning mga kamarino. Good morning sa inyo lahat. Magandang umaga sa iyo, Maricel. Tama ka dyan. Alam mo, naalala ko nung kasalukuyan nagkaka-revolusyon, eh ako yung nagtatrabaho na. Nagtatrabaho ka na. Oo, ako medyo hindi pa. Pero ikaw muna, sige, Admiral. Sige. Anong ginagawa mo nung EDSA Revolution? Eh ako pasulput-sulput lamang sa EDSA kasi kami naman ay naatasan na magbantay sa pier. Para tuloy-tuloy ang cargo, ang flow ng cargo. Para walang maantala. Para sa ganun, yung gobyerno, whether existing or incoming, eh hindi naman mawawala ng pera. Ayun nga naman pala. Eh ako ay nag-aaral pa lang ako noon. Parang paakyat pa lang ako ng high school. Ganon. College ka na. Ay, talaga naman, Admiral. Huwag ganyan. Nako, iba po talaga ang people power, powers ng pagtutulungan at pagkakaisa. Kaya mga kamarino, magkaisa rin tayo. Tayong mga marino sa araw na ito dahil pagdating po ng usapang marino, eh, panalo tayo dito. Tayo lang ang nag-iisa. Di ba? Okay, kaya tayo na. All aboard dito sa Yan ang Marino! Love is in the air, mga kamarino. At dahil dito, daang-daang couples na miyembro ng Home Development Mutual Fund o Pag-ibig Fund ang ipinakasal ng ahensya ng libre nung mismong araw ng mga puso. Silipin po natin, mga kamarino, ang kaganapan sa espesyal at romantikong araw na ito. Noong February 14, araw ng mga puso, ay ginanap ang kauna-unahang mass wedding ng Pag-ibig Fund para sa mga miyembro nito. Mga kamarino, nandito po tayo ngayon sa Mall of Asia kung saan nagdaraos ang pag-ibig ng I Do, araw ng pag-ibig. Talaga namang iba ang pakiramdam pag nandito kasi isang napaka-romantikong scene at meron tayong almost 300 couples na nag-say ng I do ngayong araw na ito. Iba talaga ang isang pagsasama kung ito'y pinagbuklod talaga ng tama. Masasaksihan natin ngayon kung ano-ano nga ba ang mga kaganapan. Kaya wala po kayong alisan dahil siguradong mai-inlove kayo sa kanila ngayong araw ng mga puso. Simultaneous na isinagawa sa SM Mall of Asia, SM Malls in Baguio, Naga, Bacolod, Cebu, Davao, and Cagayan de Oro ang kasalan. Aba, ang mga groom, nagwagwapuhan. Kitang-kita naman ang excitement sa kanila. At ang mga brides, aba, pabonggahan din sa kanilang wedding gown. Di alintana ang init. Siyempre naman, minsan lamang tayo ikakasal kaya dapat be in our most beautiful, di ba ate? Full support naman ng mga friends and relatives ng mga ikinasal. Kanya-kanyang dahilan ang pagpapakasal. Kapwa masaya. Libre na to, di ba? Saka pa. Kailangan pong magpakasal kasi buntis na po ako ngayon. Gusto ko na rin mabuntis. Kasi 10 years na kami, ngayon lang ang kakasal. Ang iba sa mga ikinasal ay matagal nang nagsasama. Kaya naman masayang-masaya sila ngayon na may basbas na sila. Gaya ni Manong Benedicto na 1988 pa nang magsama. Kasi gamani ako, narinig ko sa radyo ng yun, nag-decide ako na kasi libre naman eh. Para sa mga renewal of vows, doon ako nabibili. 30 years? 30 years? Asan yung mga 30 years ng nagsasama?
Patingin nga ng kamay. Ayun! Ang iba naman ay nag-renew ng kanilang vows, tulad nila Lola Perla at Lolo Lopita Paralisan na unang ikinasal noong 1968 pa. Ayon sa kanila, pakiramdam nila ay naging bata silang muli. Kayo ay magiging buto ng magiging asawa nyo at flesh o katawan ng kanyang katawan. Suot mo ang singsing na ito. Tanda at ang ibig. Napaka-romantiko naman talaga. Sinabayan pa na nakaka-inlove na pag-awit ng Pag-ibig Choir. Ang taglay na ilaw ng buhay at diwa. At syempre, hindi papahuli sa pagbibigay mensahe ang kanilang ninong at ninang. Ang sabi nga, love only one and not another one. Sa 2,227 na couples na nagsabi ng I do ngayon sa buong Pilipinas, mula sa inyong Ninang Lelen, mamano kayo sa akin pag nakita nyo ako, congratulations, good luck, and best wishes sa lahat ng aking mga inaanak. Hindi pa natapos ang selebrasyon dahil namigay pang pag-ibig ng kasiyahan at mga papremyo para sa bagong kasal. Mr. Marlon Cabortaje. Talaga namang napaka-memorable ng araw na ito para sa mga magsing-irog na ikinasal. Sa mga gusto pang humabol, Next year, magpalista ka na, una ka sa lista. So next year, February 14, pwede ka sumama dito sa mass wedding. susunod, paano nga bang panatilihin na malusog ang isang relasyon? Kahit malayo. Para sa mga renewal of vows, doon ako nabibili. 30 years? 30 years? Asan yung mga 30 years ng nagsasama? Patingin nga ng kamay. Ayun! We are the staff of Manila FL, and you are watching Yan ang Marino. Katulad ng wine, for love to last forever, kailangan nating alamin ang mga bagay-bagay na nagpapasigla sa pagsasama ng isang couple. Kaya mga kamarino, binisita namin ang Center for Family Ministries or CEFAM upang humingi ng mga payo tungkol sa pagiging magsigirog, pagpapamilya at pangkabuang health and growth ng isang individual. Tunghayan po natin to. Dahil ang Pebrero ay buwan ng pag-ibig, nagtungo ang grupo ng Yan ang Marino sa Center for Family Ministries at inalam kung papaano lalong mapalusog ang relasyon, magsing-irog at ang buong pamilya, lalo na kung magkalayo ang mga ito. Ano-ano nga bang paraan upang maipahatid ang pagmamahal? Milya-milya man ang layo sa isa't isa. Kahit malayo sila sa isa't isa, importante pa rin na sa mga gantong pagkakataon ng mga special occasion tulad ng Valentine's Day, na maiparating nila yung kanilang pagmamahal sa isa't isa. Depende kung ano yung karaniwang ginagawa ng mag-asawa. Maaring tumawag para bumati or magpadala ng bulaklak sa pamamagitan ng mga kamag-anak o magpadala ng regalo o sumulat siguro. At kapag nakalimutan, aba, pwede namang bumawi.
una siguro maghumingi ng paumanhin kung nakalimutan at gumawa ng double effort para makabawi dun sa nakalimutang okasyon. At sa susunod, gumawa ng paraan para maiwasan na nakakalimutan yung mga special na okasyon. Para naman sa mga nagpaplanong magpakasal, ito ang dapat ninyong ikonsidera. Una, importante pag-usapan nila yung expectation sa isa't isa, no? Kasi syempre, pag mag-boyfriend, mag-girlfriend, hindi pangkaraniwang pinag-uusapan yan dahil you usually put your best foot forward, no? Pero pag mag-asawa, doon lumalabas yung mga karaniwang expectation ng isa't isa. So, sa umpisa pa lang, pag-usapan na sa area ng pagbabudget, sa area ng ilan bang anak na kanilang paplanuhin, sa area ng in-laws, paanong pakikipag-relate sa mga kamag-anak ng isa't isa, at pati yung paano magpalaki ng mga anak, paano yung oras nila sa isa't isa. Paano naman po kung aksidenteng nakapag-asawa at hindi napagplanuhan? Tutulungan lang namin nilang makita kung ano yung mga implikasyon ng nangyari, no? At kung mag-aasawa sila, ano yung mga posibilidad. At sila yung magdidesisyon. Depende sa kanilang kahandaan sa panahon na yon, kung handa na sila talagang magpakasal. Ang importante, alam ng bawat isa kung ano yung papasukin nila. At magdidesisyon sila na maliwanag sa isip nila kung ano yung commitment, responsibilidad, ano yung relasyon na papasukin nila. Tama! Hindi lang sa mag-asawa mahalaga ang komunikasyon at presensya ng bawat isa, kundi pati na rin sa mga anak. Well, tulad nun sa asawa, no, dapat constant din ang communication sa mga bata. Hindi natin i-assume na pagkausap ng tatay yung kanyang asawa, nakarating na rin yun sa anak. Hanggat maaari sana, individually kakausapin niya bawat anak niya para malaman din niya, maramdaman ng bawat isa sa kanyang anak na malapit siya. Mas maganda kung yung bawat anak ay may open communication sa kanyang tatay kahit malayo siya. Iyon yung mga pagkakataon pag tumatawag si tatay na sabihin nila ang kanilang mga nararamdaman. Nagsagayon, nararamdaman din ni tatay na bahagi siya ng pamilya. Kahit malayo siya, kasama siya sa pamilya. Okay? At ganun din, sana sa mga anak, no, papahalagahan natin ang mga sakripisyo ng ating mga magulang. No? So, pag nadyan si tatay, siguro bigyan natin siya ng special na atensyon para makapagpahinga naman siya at magkaroon naman siya ng oras para sa kanyang sarili. At pag nagtatrabaho si tatay, ingatan natin yung mga pinadadala sa atin ni tatay, gamitin natin ng maayos para nakikita ni tatay yung pinaghirapan niya. O, sa mga chikiting, alam nyo ba ang gagawin ninyo, ha? Importante nga naman na maramdaman ng lahat ng miyembro na sila ay parte ng pamilya. Mahalaga ang pamilya dahil ito ang una nating paaralan. Dito unang nahubog ang ating kamalayan at mga pinahahalagahan. Sa pamilya, tayo lahat nag-uumpisa. Dito natin nararanasan ang mahalin, ang pangalagaan, ang magkaprotektahan. No? Dito natin natututunan ng security ng ating pagkatao, okay, at ng ating kinabukasan. Kaya ang CEFAM ay patuloy sa pagtugon hindi lamang sa emosyonal na pangangailangan ng pamilya, kundi ng bawat isang individual. At ang CEFAM ang tumutugon sa mga pangangailangan ng mga pamilya na may kinalaman sa kanilang mga relasyon, sa mga maaring problemang kanilang pinagdadaanan o mga transition sa kanilang buhay bilang pamilya. Sa lahat ng pamilya at sa mga individual, iniimbitahan po namin kayo dito sa CEFAM sa aming mga training programs, sa aming mga parenting workshop, marital workshop at marriage preparation workshop at sa aming mga counseling services. Pwede niyo po kaming tawagan sa 426-4289 up to 92. Ang website po namin ay www.cefam.ph. Sumulat po kayo sa amin at gusto naming malaman kung paano namin kayo maaring matulungan. We are the staff of Manila FL, and you are watching Yan ang Marino. Yan ang Marino would like to thank Pag-ibig Fund. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Up next, kung interesado ka sa akin, miss call mo ako, tatawagan kita.
Siguradong maraming natutunan ng ating mga kamarino mula sa payo mo, Admiral, ha? At yak na magagamit ng mga kababayan nating OFW ito na galing pa ng Taiwan na umuwi sa Pilipinas para lamang magpakasal. Tulad ng Western Union na patuloy sa pagpapahalaga sa pamilyang Pilipino, alamin po natin kung paano ba nila sisimulan ang kanilang buhay mag-asawa. Kabilang sa mga nabiyayaan ng libreng kasal noong Valentine's Day ay ang mag-asawang Rosel at Lorna Rojas. Kapwa silang OFW sa Taiwan. Galing ako ng Taiwan. Ako din po, nanggaling din po ako ng Taiwan. Isang malaking biyaya sa dalawang ito ang mapadali ang kanilang kasal na dapat sana ay sa Setyembre pa. Supposed to be ang kasal namin, September. Kaso napadili lang dahil nga sa project ng Pag-ibig Fund. Mabuti na lamang ay... Then I encourage her to join kasi nga everything is free. Sayang naman, makakasave siya ng marami. Package na libre nila is ito nga, the wedding ring, lahat yan, ang transportation nila, yung accommodation nila, except yung damit lang. At hindi lang yan. Transportation, which means from Taiwan to accommodation, which is tumira sila sa yung kasi from province pa sila, from Pampanga. So we have to accommodate yung titira nila yung night before ng wedding. Teka, paano nga ba nagsimula ang kanilang love story? Nagsisearch ako sa Friendster, nung may Friendster pa. Tapos na-view ko yung profile niya, nakita ko yung picture niya. Maganda, sabi ko. Tapos mas lalo pa ako nagandahan sa mga kabibi na nakapaligid sa picture niya. Tapos naglib ako ng message sa kanya. Sabi ko sa kanya, kung interesado ka sa akin, miss call mo ako, tatawagan kita. Then after a month siguro, nag-miss call siya sa akin. Hindi ko rin talaga alam kung ano yung pumasok sa isip ko nung time na yon. Kasi day off ko lang yun, naisipan ko lang na mag-online ng Friendster. Tapos nabasa ko nga yung message niya. Sa dami-dami naman na nagaganon, yun lang talaga yung time na na-try ko na i-miss call nga siya. So after nun, miss call ko siya, alas 3 siya tayo ng hapon. Ngayon, sumagot siya sa akin, parang talagang kagigising niya lang. Sabi ko, ay sorry, nagising yata kita. Sabi ko gano'n, sabi niya, sino to? Tapos sabi ko nga, si Lorna kasi nag-iwan ka sa akin ng message. Tapos sabi niya ganun lang. Tapos yun pala, hindi niya na ako nakikilala. Tapos mula doon, nagsimula na yung call, text, yung mga ganyan-ganyan. Aba, magandang simula yan. Tulad ng Western Union, walang palya sa pagpapadala ng mga mensahe mula sa bawat isa. At ang kanilang mga future plans? Ang plano namin, pag-uwi ko siguro, magpapagawa kami ng bahay. Then after siguro maybe a year, housing loan kami sa Pag-ibig. Kapag siniswerte ka nga naman sa Pag-ibig, ang sarap. Kaya Lorna at Rosel at sa lahat ng mga kababayan nating ikinasal, congratulations and best wishes mula sa Western Union at Yanang Marino. Susunod, AMUSUP Survivorship Pension Plan. This portion is brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. At dahil puno rin ng pagmamahal at pag-aaruga ang AMUSUP or Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines para sa kanilang mga miyembro, pati na ang mga pamilya nito,
Itinatag nila ang Widow or Widower Survivorship Pension Fund upang makatanggap ng benefits ang pamilya na maiiwan ng pumanaw na marino. Dahil hangad ng AMUSUP ang pangkabuang pagbibigay ng tugon sa lahat ng nangangailangan ng mga marinong Pilipino at ng kanyang pamilya, itinatag nila ang Widow and Widowers Survivorship Pension Fund upang makatanggap ng benepisyo ang magiging byudo o byuda ng isang marino. Ito pong benepisyo na nakukuha po ng widow o widower ng seafarer na namatay on board. Kung on-board namatay ang seaman, makakakuha po ang misis o kung sino man po ang survivor niya. Hindi po siya nilimit sa widower lang, sinama po ang survivorship kasi po hindi lang po para sa mga byuda or mabubiyudo ng sino man yung nakasakay. For JSU po, 15 na po ang nakaka-claim nung benepisyo na yan. Sa TCC IMEC ho, 5 na po. Sa non-IBF, 2 ho. Upang ma-qualified po dun sa Widow's Pension Fund ng AMUSUP, kinakailangan po maging miyembro siya, ang seafarer. At ang pagiging miyembro ho, kinakailangan ng sinasakyan niya pong barko ay under po ng AMUSUP at miyembro din. Ayon kay Madam, wala nang iintindihin pa ang naiwan ng seafarer. Wala na pong iisipin si Mrs. na ibibigay pa sa aming mga requirements. Ang kukunin lang po namin from the manning agencies na yung iba pong requirements na hihingi namin isusulat namin sa mga manning agencies na hindi na kailangang pumunta pa ang mga widow or widowers dito sa opisina. Tinanong naman namin kung ano-ano ang mga benepisyong makukuha ng naiwanan. For ratings po, yung namatay po on board, $250 po ang monthly niya for 5 years ang makukuha niya. Sa mga officers naman po, $375 for 5 years. That is for 60 months. After po ng death, like for example, namatay po siya ng 2011, makakatanggap po siya ng benepisyo after 2 years po. Kasi sa kadahilanan po na tinatapos po natin lahat ng mga pending cases. Papaano naman kung ang marino ay single o wala pang asawa nang siya ay mamatay? Ang tatanggap po ay yung asawa. Kung hindi po siya kasal or wala pong asawa, ang susunod po yung parents. Kung wala din pong parents, ang susunod po kung sino po yung mga kapatid. At kung wala ho talaga, pwede ho siyang mag-nominate kung sino ho yung gusto niya. Makikita naman ho yun dun sa records department kung sino ho ang nilagay niya doon na beneficiary niya in case na mamatay siya. Aba, pwede rin palang mag-nominate ang isang marino kung sinong gusto niyang maging beneficiary. But of course, there are exceptions. Sa kaso po nung pag-aasawa ng widow, hindi po siya immediately po masa-stop yung pension niya. Hangad ng AMUSUP na ma-inform ang mga seafarers tungkol sa benepisyong ito nang sa gayon ay maging panatag ang ating mga magdaragat. Dito po sa Widow's Pension Fund, we assure you na tuloy-tuloy ang pagtulong namin upang mapadali ang anumang benepisyo na kailangan nyo. Kung may mga katanungan po kayo, maaari po kayong tumawag sa 527-8491, local 815 or 816. O di kaya ay pumunta po rito sa Seaman Center Annex Building, 4th floor. Maaari nyo po kaming hanapin. Ako po si Lisa Junicio at si Miss Sherry May Antonio sa inyong mga katanungan. This portion was brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Marichelle Yao would like to thank Marie France. Cool Sculpting is a breakthrough treatment that uses cooling technology to freeze fat away and eliminate bulges like love handles, back fat, or tummy flab. If you want to get rid of those persistent bulges once and for all, call 894-2639 to book your treatment. Cool Sculpting is exclusively available at Marie France, the leading slimming center in the Philippines. Dr. Almond Derla of La Estetica, Tomas Morato Branch, with hotline 332-8604.
You Hair and Body Salon, located at B3 7th Avenue, Corner Lane P, Bonifacio High Street, Taguig City, with telephone number 818-1968. Napakaganda po ng episode natin ngayong araw. Mula sa pagplano ng pamilya hanggang sa pag-aalaga. Sana'y marami kayong natutunan sa amin at ipinapangako namin na marami pa kayong impormasyong malalaman mula sa mga susunod pang episode. Yan. At yes, mga kamarino ha, sana ay hindi lamang kayo kinilig at na-in love. Oh. Ang iba dyan ay siguradong nagplaplano na, di ba, Admiral? Sabi nga ng isang quotation, you don't choose your family. They are God's gift to you as you are to them. Correct. Bago tayo magpaalam, nais po nating pasalamatan ang Manila Yacht Club na pinamumunuan ni Commodore Butch Bellica at si Mr. Juancho Villarreal. Alam mo yung Manila Yacht Club ang pinakamatanda. Kauna-unahang yacht club sa buong Pilipinas. Yun. At syempre, napakaganda, romantiko. Pwede po talaga kayong mag-date dito. Correct. Ibang klase ito, di ba? Kaya samahan niyo uli kami sa Sabado, 11 to 11:30 in the morning, dito pa rin sa PTV4. At para sa may mga internet access, mapapanood niyo rin po kami through live streaming. Just type www.ttni.tv. And of course, huwag niyo pong kalimutan na i-like niyo po kami sa Facebook at visit our website sa www.yanangmarino.com. Maraming salamat po sa inyo at syempre you can follow us at Twitter. Yan ang Marino ang Twitter account po namin at sa akin po, Mariaw. Maraming salamat muli. Kita-kita tayo next week. But for now, anchors away. Bye! Bye-bye. This program was brought to you by Western Union. Walang palya ang padala.